Our topic, kasi po ito ay about righteousness, kailangan pong maunawaan natin ang meaning about kung anong kahulugan na we are the righteousness of God. Yan. In Christ. Yun po yung malinaw doon. Righteousness of God in Christ. Hindi po righteousness of Christ, kundi righteousness of God in Christ Jesus. Topic, kingdom identity. Walking in righteousness. Yan po ang dapat nating lakaran. Ikaw at ako ay nasa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya yung panalangin sa Ama namin, mangyari nawa ang nasa langit, kagaya sa lupa. Sabihin natin, I belong to the kingdom of God here on earth. Sino ang nagro-rule sa kingdom of God dito sa lupa? Hindi po ang presidente sa kingdom of God, ang nagro-rule ay si Lord Jesus. Pero sa Pilipinas, ang nagro-rule ay the president. Tama po? Pero sa kingdom ni Lord, sinong nasa loob ng kaharian? Ang kanyang mga anak. Sino rito ang mga anak ng Diyos? Nasaan tayo? Sagot po kayo, nasaan tayo? In the kingdom of God, here on earth. Sino ang hari sa kingdom of God? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Guess po natin. So kung tayo nasa kaharian ng Diyos, dito sa lupa, ang asal mo dapat ay anak ng hari. Umakto ka na ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Manamit ka bilang anak ng hari ng mga hari. Manalita ka bilang anak ng hari ng mga hari. Mag-isip tayo kagaya ng having the mind of Christ. Bilang ikaw ay nasa kaharian na ang nagro-rule ay ang kataas-taasang Diyos. Whatever we do, whatever we say, do it for the glory of God. So our identity, righteousness, walking in righteousness. Lumakad in righteousness. Ang ating pagkakakilanlan sa kaharian ay ang pamumuhay sa katwiran. Matthew 6:33. So above all, constantly seek God's kingdom. Sabihin natin, God's kingdom. And His righteousness. Sabihin natin, His righteousness. Ano daw mangyayari? All these less important things will be given to you abundantly. Sabihin natin, less important, yun daw hindi masyadong mahalaga, ibibigay sa iyo ni Lord abundantly. Ay, saan nagwaw? Sabi ko, yung less important, sabi ng Biblia, ay kayang ibigay ni Lord sa iyo abundantly. Ibig sabihin, may isa ka ng bahay, pwede ka pang magbabahay. Ikaw na dating nangungupahan, magkakabahay ka. Mahalaga ba yun? Yes. Less important ba yun? Less important ba yun? Parang important yata yun. Pero yung less important, yung may bahay ka na, magkakakondo ka pa. Ay sabi ni Lord Ay si Lord ang may sabi May lupa ka na sa paso. Hindi pala. May lupa ka na, isang lupa, kaya pang dagdagan ni Lord. Hindi pa pwedeng yung enough na yung isang lupa na may tirik na bahay. Sabi ni Lord, less important na yung may dagdag pa. Sabihin mo sa iyong katabi, meron ka na, kaya pang dagdagan ni Lord. Ang pagdadagdag ni Lord, abundant. Na-promote ka na, ay mapopromote ka pa. Less important, hindi mo hinihingi, ay kayang ibigay ni Lord. Hindi ko hiningi magkamontero ako ng libre. Maniwala kayo, naranasan ko monterong libre. Bigay at ginamit kayo ni Lord.
pinapakita lang ni Lord. Less important ay kayang ibigay abundantly. Abundant ba ang naranasan ko nang nagkamontero ako ng walang kahirap-hirap? Si Lord ba sa akin lang kikilos? Hindi ba pwedeng sa lahat? Sino nagsasabing kayang kumilos ng Lord sa lahat? Less abundant, less important, kayang ibigay ni Lord abundantly. Amen. For the glory of God. Totoo po yun, di ko hiningin magkamontero ng libre. Well, hindi nga sumagi sa akin eh. Hindi ko nga tinamnan eh. Pero iba ang Diyos natin. Ang Diyos natin, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa iyong kayang isipin, higit pa sa kaya mong hilingin, ay kaya niyang gawin sa iyo. Ephesians 3:20, ang naniniwala sa hallelujah. Sabihin mo ngayon sa tatlo mong katabi, higit pa sa aking hinihingi, higit pa sa kailangan ko, abundantly ay isusupply ni Lord. Sinong naniniwala ron? Abundantly, less important, ay kayang isupply ni Lord. Say hallelujah. Mararanasan ko yan ngayong taong ito, mula sa hinihingi kong kailangan, pero yung hindi ko kailangan, hindi masyadong mahalagay, kaya ko ring maranasan in Jesus' name. Anong nakalagay? Matthew 6:33, ang kailangan lang, maging malinaw sa iyo ang tungkol sa identity mo. Maging malinaw sa iyo ang patungkol sa righteousness. Kaya mula kanina sa first service, sabi ko makinig kayong mabuti. Iaayos ni Lord ang ating mindset. Makinig lang kayo. At salamat sa Lord. Ako'y nagpapasalamat in advance sa inyo na hindi makakadistract kanino man. 2 Corinthians 5:21, for God made Christ. Basa po, samahan niyo ko. Sama-sama tayo. For God made Christ, ginawa si Kristo, who never sinned. Hindi nagkasala si Christ. To be, offering for our sin. Siya'y naging sakripisyo, siya'y naging handog para sa kasalanan ng lahat. Sabi mo, wow, thank you Lord. Palakpakan natin si Jesus Christ. To be an offering so that we could be made right with God through Christ. Para ikaw daw at ako sa mamagitan ng ginawa ni Christ sa cross ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kakunti na gamen. Kakunti yata ang masaya din eh. Gusto ko lahat maunawaan ito. Si Kristo ay naging kasalanan. Siya ang kumuha ng kasalanan ng sangkatauhan upang ikaw at ako na magsusurrender ng buhay sa Panginoong Diyos ay tumanggap ng kapatawaran at tayo'y maituring na matuwid sa Kanyang harapan. Sino ngayon ang nagsurrender ng buhay kay Kristo? Sino talaga ang born again na? Taas ang dalawang kamay ng born again. Sandali ako mag-check muna. Oy, huwag mo kurutin na yung katabi para sabihin, taas mo kamay mo. Walang pilitan na, walang pilitan. Patingin. Born again na, yan. Ato, huwag mo na ibababa ang kamay. Ikaw at ako bilang born again, ay pinili bilang anak ng Diyos. Ikaw at ako, hallelujah, ay tinanggap natin yung katotohanan ng bayad ng kasalanan natin. At hindi natin kayang maging matuwid without Christ. Tayo pinapaging matuwid dahil ni Kristo sa kaugnayan natin sa Kanya. Ikaw at ako ay naging matuwid dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Say hallelujah. Sabihin mo siyang katabi, ikaw at ako ay naging matuwid dahil sa ating maayos na relasyon sa Kanya. Malinaw yan sa atin. Na anytime na tayo kuhanin ng Panginoon, may assurance tayo. Langit. Kung tayo ay nananalig at sa pananalig natin tayo nagpatawad. Sabi ni Lord, hindi ka patatawarin pag hindi ka nagpatawad. Yan ang may genuine faith. At kayo'y naging tahimik. Ang tunay na pinananahanan ni Holy Spirit, mabilis magpatawad. Sino yun?
Pumalakdak ng 2 kamay kay Lord. I pray. Kasi buhay pa tayo. Pero alam natin sa sarili natin na tayo made right. Tayo pinapaging matuwid. Kaya mo bang maging perfect? Taas ang kamay na kaya maging perfect. Walang tataas ang kamay naman. Wag naman. Wag naman itataas ang kamay. Okay, nakikiusap. Hindi mo kayang maging perfect. Wala naman tumaas ang kamay. Kunwari, joke lang. Sino nagsasabing ang Diyos lang banal? Siya lang ang perfect. Pero ngayon, malinaw sa'yo na binayaran ni Kristo ang ating kasalanan, na si Holy Spirit na sa'yo, mamumuhay ka na ngayon ng kalugod-lugod. Sino rito ang napinananahan ni Hesus Kristo na malinaw sa'yo, God made you right with Him, papasok ka sa langit, at ngayon, umasta kang tagalangit. Ang umaas ng tagalangit, maayos ang pakikitungo sa kapwa. Sabi niya katabi, kumusta ka? Tagalangit ka eh. Hindi ka tagalupa. Ang mga tagalupa na mumuhay, sino rito ang ikaw ay born again, na ikaw ang tunay mong bayan ay langit. Ibig sabihin, tagalangit. Tayo rito, stranger lang. Nakikiraan lang. Kaya kailangan natin, ang asal natin ay tunay na anak ng Diyos. Taas uli ang kamay ng mga anak ng Diyos. Sabihin mo, umasal ka na ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Umasal ka na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Sa isip, salita, at sa gawa. Sa tanggapin nyo, hindi, ito dapat. Why? Tinuruan ko na kayo, we are in the highway of having. Very good. Sino narinig ko yun? Sino yun? Si Ian. Having Christ-like character. Na-mention ka pa sa live. Iyan. To have a Christ-like character. Yan po si Paul. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Namatay ng dating ako, sabi ni Paul. Ang nabubuhay na sa akin ay si Kristo. Hindi na ako nabubuhay sa buhay na makalaman. Sino na rito ang gusto mong nabubuhay sa iyo si Kristo at ang dati mong pagkatao ay naka-charge na sa cross? Kasamang nalibing. Parang kakunti na, amen. Nung ikaw ay bautismuhan sa tubig, inilibing na ang dating ikaw. Sabi mo, nalibing na yung dating ako. Bagamat tayo pinapaging matuwid, bumuhay naman tayo ng ayon sa kalooban ng Lord. Ngayon, sa Tagalog, basa po, hindi nagkasala si Kristo. 1, 2, 3, go. Basa po. Ay, wala pa. Yan. 1, 2, 3, go. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin. Basa po lahat. Magbasa. Siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipig-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kakaunti yata masaya din eh. Sino rito sa umagitan ng pakikipagkasundo kay Kristo, ang tingin ni Lord sa matuwid na? Ayaw pang maniwala ng iba. Sa oras na ito, kung mayroon kang hindi napapatawad para ang tingin ni Lord sa iyo matuwid, magpatawad ka. Sige, yuko muna, magpatawad. Patawarin mo ang sarili mo. Humingi ka rin ng tawad sa pagkakamali mo. Hubarin mo ang lumang pagkatao. Hubad ang lumang asal, ang lumang ugali. Hubarin mo na yan. Si Kristo nang nananahan sa'yo. Si Holy Spirit, hindi ka ba kayang baguhin ng tao? Si Holy Spirit ang babago sa'yo. All you need to do is to confess. Ikumpisal mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ikumpisal mo yung pagkakamali at sabi mo, ayaw ko nang maulit, Lord. Nananahan ka sa akin, banal na Diyos. Ayoko nang maulit ang aking mga ginagawang mali. Sabihin mo yan. Patawad, Panginoon. Sa iyo ako nagtitiwala. Tulungan niyo ako. Biyayahan niyo ako. Salamat, Panginoong Diyos. Ako ay ginawa mong matuwid sa iyong harapan dahil ako may pananalig na totoo sa iyo at bilang may pananalig ako sa iyo, ako'y patuloy na babago. Kaya narito ako, nagpapakumbaba sa iyo. Narito ako, sabihin mo, narito ako. Papakumbaba. Sige, palapakan natin si Lord.
Kayo po ba'y sumunod sa panalangin? I pray. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Sino nakipagkasundo kay Christ? Sinong totoong born again uli? So, ang born again, relasyon, nakipagkasundo. Pakikasundo natin sa Kanya, tayo ay naging matuwid. Pasuli rito ang pinapaging matuwid ni Lord. Hindi ka perfect, pero mamumuhay ka ng kalugod-lugod. Pasuli ang kamay, mula sa binasa natin, si Kristo ay hindi nagkasala, ulit siya ay itinuring na, naunawaan po ba natin? Siya ay itinuring na makasalanan, kaya siya ipinako sa krus. Pinarusahan siya sa kasalanan natin. Ikaw, ako, at ako ang dapat parusahan. Gets natin? Pero si Kristo, ang umako ng lahat ng kasalanan, ipinataw kay Kristo ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan na lahat ng tao. Gets po natin? Ganyang kabuti ng ating Panginoon Diyos, kaya tayo mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, magmahalan tayo. Ang namumuhay ng kalugod-lugod at nagmamahalan sa loob ng tahanan, nagmamahalan sa loob ng church, nagmamahalan, pinananahanan ng Diyos ng pag-ibig. Sino rito ang pinananahanan ng Diyos ng pag-ibig? Nasa iyo ang banal na Espiritu. Kaya ikaw at ako ay pabago ng pabago. Ang mga, isigaw mo, ang mga tunay na born again, tunay na may pananampalataya, pabago ng pabago. Kakunti nagsasalita. Sabi mo, pabago ng pabago, kasama ako doon. Tayo yon, isigaw mo. Umanap ka nung sasabihin, pabago ng pabago tayo. Pabuti ng pabuti ang buhay natin. Pawala ng pawala nga sa hindi maganda. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ay, biruin mo naman, si Christ walang kasalanan. Pero, siya ang pinarusahan. Nakikinig po ba tayo? Eh, bakit siya pinarusahan? Kinuha niya kasi ang lahat ng kasalanan ng tao. Ang kasalanan ng tao ay may kaparusahan. Ay, di ba dapat ikaw at ako maparusahan? Pero sino ang pinarusahan? Si Kristo. Paano? Ipinako sa krus. Nilatigo. Sinaksakan ng koronang tinik. Sinibat sa tagiliran. Bakit? Ayan, no? Wala siyang kasalanan, pero siya'y naging kasalanan. Kinuha niya ang kasalanan ng lahat ng tao, pati ang kasalanan natin. Say, praise the Lord. Ikaw at ako ang dapat parusahan. Pero hindi. Ano na lang ang kailangan natin gawin? Maging mapagpasalamat tayo, mabuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Kung totoo na tinatanggap natin yung magandang, yung sukdulang pag-ibig ng Diyos, hindi mo gugustuhin na siya'y saktan. Nasasaktan ng Panginoong Diyos, tinuro ko po sa inyo, nung isang linggo, na ang Holy Spirit can be resisted. He can be grieved. Kapag may asal tayong hindi kalugod-lugod sa Kanya. Sino rito ang gustong saktan ng tuloy-tuloy si Holy Spirit? Wala. Umasal tayo na tayo'y tagalangit. Umasal tayo na tayo pinananahanan ng banal na Diyos. Ang nananahan sa iyo at sa akin, banal. Imagine nyo, banal. Pero ginawa tayong tirahan. Why? Nilinis tayo ng kanyang banal na dugo. Tayo'y nilinis, wag na tayong bumalik sa dilim. May masay yung katabi, nalinis ka na nung ikaw ay maborn again. Huwag ka nang mamuhay sa dilim pa. Hindi pwedeng namumuhay ang isang paa sa dilim, ang isa'y sa liwanag. Hindi pwede yun. Mahihirapan ka. Kailangan dalawang magdesisyon ka. Dalawang paa buong buhay mo nasa liwanag at makita ang liwanag sa'yo. Liwanag ni Kristo. Makita nagniningning si Kristo sa buhay mo. Magdeklara ka ngayon sa sarili mo, makita sa'yo na si Kristo ang nagniningning sa buhay mo.
Sapagkat binayaran ng Panginoong Hesus ang iyong kasalanan, ikaw ay pinili, ikaw ay nilinis, ikaw ay hinugasan, ikaw ay dinala sa liwanag, mamuhay ka na nasa liwanag, mamuhay ka bilang anak ng Diyos, mamuhay ka na tagalangit, mamuhay kang kalugod-lugod sa banal na Diyos. Diniklara niya. Ba't ako lang yata nakagarne? Sealed yan, sealed by the blood. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Number 1, kingdom identity is rooted in righteousness. Kailangang maunawaan natin yung ating identity at ang righteousness. Mahalaga po ito. Sinimulan ko po ito nung isang linggo. That we are a child of God. That we are seated in the heavenly places. Kapag alam mo ang iyong identity, parang ganito. Meron kasing anak ng hari, pero hindi niya alam na siya'y anak na nanatiling nagpapalimos. Why? Hindi niya kasi alam. Parang ganito. May nakakuha ng perfect score. May nakakuha ng perfect score. Pero yung kanyang perfect score, ikanyang ibinigay dun sa isang kukuha ng exam. Nakakuha siya ng perfect, pero wala siyang pinaghirapan. Niregaluhan lang. Ikaw at ako ay naging matuwid dahil sa regalo ng Panginoong Diyos. You need to know your identity. Naging matuwid dahil ito'y regalo ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na nagregalo. Kailangan alam mo, kahit pa yung isang tao, isang tunay na anak ng hari, pero hindi niya alam na siya'y anak ng hari. Namumuhay siya ng nagpapalimos. Kaya ikaw at ako, ikaw ay anak, ako'y anak ng Diyos, anak ng hari ng mga hari. We need not to beg God. Hindi dapat tayo magsumamo. Tayo'y anak, o basta tayong anak. You need to know your identity. Bilang anak, we are Abraham's seed and we have Abraham blessing. Kailangan lang nating sabihin, oh Lord, salamat sa mga pangako mo. Kagaya kanina, di ba? Marami siyang pangako. Pasalamatan natin. Panghawakan natin. Lord, pangako mo, hindi mo ako iiwan. Salamat, may kasama ako kahit nasa aeroplano akong solo-solo. Kahit ako'y nakasakay sa barko, maalon, may kasama akong Diyos. Diba? Dapat alam mo, bilang anak, sinasamahan ka ni Lord. So, kingdom identity is rooted in righteousness. Ang pagkakakilanlan sa kaharian ay nakaugat sa katwiran. 2 Corinthians 5:20, we have become the righteousness of God in Christ. Righteousness of God in Christ, hindi ako may sabi. Tayo pinapaging matuwid dahil tayo na kay Kristo. Ang mahalaga po doong word, dahil tayo na kay Kristo. Dahil tayo born again. Dahil tayo pinananahanan ni Holy Spirit. Tayo pinapaging matuwid. Pumalakpak ang masaya doon. Makinig kayong magaling, napakahalaga nito para ikaw ay siguradong langit. Why? Marami pong believer tumalikod at hindi na nakabalik dahil ang alam nila, hindi na sila makakabalik. Pero the prodigal son ay nakabalik. Kaya ayusin po natin. Righteousness is not earned. It is received. Tanggapin mo lang. Lakaran mo. Why? 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God in Christ. Tayo'y nagkaroon ng matuwid. We became right with God. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kung hindi tayo matuwid, hindi ka maririnig sa iyong panalangin. Tama, mali. Bakit tayo naging matuwid? It is a gift. Ito'y regalo. Bakit naging regalo? Ginawa ni Kristo ang kabayaran sa kasalanan natin. Niregaluhan tayo na pagiging matuwid para pag ikaw ay nanalangin, hindi ka condemned ng iyong mga pagkakasala, kundi alam mo bilang anak ng Diyos, ikaw ay nililinis habang ikaw ay nagpapakumbaba, huwag kang magtatago ng kasalanan, please.
Ang nagtatago ng kasalanan nakalagay sa Biblia, hindi mapapabuti. Pero ang kaharap ko rito, mapapabuti ka, sa pasaya ka, sa palakas ka, sa paayos ka, sa payamang ka. Hindi tayo nagtatago ng kasalanan na tayo mapapabuti. Pumalakpak ang mapapabuti. Amen. Walang magtatago ng kasalanan. Righteousness is not earned, it is received. When you truly accepted Jesus Christ, God did not just forgive you. He gave you a new identity. Anong identity mo? Anak ng Diyos. Anong identity mo? Bilang anak ng Diyos, nakakatawag ka sa Kanya ng ama-ama. Why? Bayad na kasalanan natin. Pero hindi namumuhay sa kasalanan ang tunay na anak ng Diyos. Ayaw mong masaktan ang Diyos na nasa iyo. Meron kang godly sorrow. Nag-iingat ka sa iyong gagawin, sa iyong desisyon, you seek God. Kasama mo siya eh. Nire-represent mo siya wherever you are. Tama, mali. Ako nagsabi ng tama. Ano kayang iniisip ng mga ito? We represent God wherever we are. Tama, mali. Yun, malakas-lakas. God did not just forgive you. He gave you a new identity. Umasta tayong tagalangit. Umasta tayo bilang tunay na anak ng Diyos. Ang katwiran na hindi pinaghihirapan, ito'y tinatanggap ng libre. Nang tinanggap mo sa Jesucristo, hindi ka lang pinatawad, binigyan ka ng bagong pagkatao. Mamuhay ka na ng bago. Pero ito'y proseso, ito'y journey. Ibig sabihin ng binigyan ka ng bagong buhay, nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong lilalang lakaran mo, araw-araw babaguhin ka ni Holy Spirit. Magbibigay siya ng senaryo sa'yo para makita mo kung sino ka. Andiyan ba tayo? Ang sabi ko po, magbibigay ng senaryo sa'yo si Lord para makita mo ang asal mo. Para ipanalangin mo na baguhin ka. Every one of us. Magbibigay si Lord. Magpapahintulot si Lord ng situation na ayaw mo. Tama po ba? Maraming nararanasan tayong ayaw natin. Pero tanggapin mo. Sometimes allow it. The Lord allow it para ikaw ang ituruan. At umasa ka sa Panginoon na kaya kanyang tulungan. Kaya kanyang pagpalain. Alam mo, pag sinabi mo sa sitwasyon, halimbawa, yung sitwasyong hindi maganda, tapos ikaw lagi ang binabanatan, isipin mong tinutuwid ka. Pag ang sinabi mo yung kabila, ay ikaw ay magagalit doon at doon ka makaka-focus. Remember, we are living in the kingdom of God. Iba ang kaisipan ng Diyos, iba ang kaisipan ng tao. Umasal tayo, having the mind of Christ. Pag lagi nating isinisip, siyang tinuturuan, teka muna, the more na nakaturo ang kamay mo, 4 ang nasa iyo. Hindi ba mas magandang ikaw ang itinutuwid? Hindi ba mas magandang ako ang itinutuwid pag may sitwasyong hindi maganda? Hindi ba mas magandang ako ang gustong pagpalain ng Lord? Bakit ako pagpapalaan? Abay, ipopromote ako habang nagpapakumbaba. Sinong ipinopromote? Ang nagpapakumbaba. Sabi mo sa iyong katabi, paalala lang. Ang ipinopromote ni Lord ay nagpapakumbaba. Ang isang way na pagpapakumbaba ay pag-amin ng mali. Hello? Di ba tinuruan ko kayo noon? Sometimes mahirap umamin ng hindi mo ginawa, pero si Christ, kinuha niya lahat ng kasalanan. Para sa kanyang minamahal. Tama po ba? Sino rito minamahal ng Diyos na kinuha ni Lord ang mga kasalanan para tayo hanggang langit? Gantihan mo siya ng pang-ayos ng pakikitungo sa loob ng tahanan, sa loob ng church, sa loob ng opisina, saan man. Maging maayos ang ating pakikitungo sa lahat. At naging matahimik na ang bawat isa. Kasi babalansahin po natin. Yes, God made us right with Him. Pero, in the book of 1 Peter, mamaya makikita natin,
Ang Diyos ay banal. Kailangan tayo magpakabanal. Hindi natin kaya yon. Basta tayo mamuhay ng matuwid. Huwag mo sasaktan si Holy Spirit. Sabihin mo sa iyong sarili, huwag mo sasaktan si Holy Spirit. Kung may hihilingin ka araw-araw, yan ang hilingin mo. Kasi you will be super blessed. Sino naniniwala ron? You will be super blessed. You will be at peace. You will be happy. You will be strengthened. Yan ang itinuturo sa akin ni Lord eh. Yan tinuro ng Lord kay Apostle eh. Yung mga iniangat ni Lord eh, yan ay tinuro eh. Yan ang pinag-a-apply kami eh. Eh, sinong kasunod? Hindi kayo. Okay lang ba? The prodigal son, Luke 15:11-24. He lost everything but never lost his identity as a son. Nagkasala ang prodigal son at sa kanyang pagkakasala, nawala ang kanyang kayamanan. Prodigal son, anak ng hari. Umalis sa kingdom ng hari. Makinig kayo. Sinunod ang sarili. Sinunod ang sarili. Nilustay ang kayamanan. Nagliwaliw sa mundo. Hanggang naubos ang kayamanan, umalis sa kingdom of God. Prodigal son. Hanggang nasumpungan niya ang kanyang sarili kasama mga baboy. Ang pagkain ay baboy, amoy baboy. Pero siya'y anak ng hari. Why? Umalis siya sa kaharian ng hari. Pinigilan ng hari? Hindi po. Siya ba'y anak ng hari? Yes. Anak ng hari, mayaman, kinuha lahat ng kayamanan. Ibinigay ng hari. Pero ginamit sa mali. Hanggang siya'y naghirap. Wala siyang matirahan, inulustay ang kayamanan, hanggang siya'y nasumpungan niya ang kanyang sarili saan? Sa piling ng baboy. Anong pagkain? Siyempre, natural, pagkain ng baboy. Yan po ang nasa Luke chapter 15, 11-24. Kinukwento ko lang sa inyo. Hanggang nung na-realize niya, ako'y babalik. Ako'y magsisisi. Sa karya ng aking ama, ay maraming katulong pero sagana. Ako'y babalik, aaminin ko ang aking pagkakamali. Doon na lang ako at magpapakaalipin ako. Makinig kayo magaling. Gising ang tulog. Please. Na-realize niya ang kanyang pagkakasala. Yun ang kailangan sa mga born again at hindi born again. Pero lalo tigit sa mga nakakilala sa Panginoon na ikaw ay namumuhay sa kasalanan o ikaw ay nagkamali, balik sa Panginoon para wag mawala ang iyong blessing. Aminin mo yung pagkakamali. Siya'y bumalik. Ang tanong, nawala ba ang kanyang pagiging anak ng hari? Hindi po. Ikaw at ako, bilang anak ng Diyos, bumalik ka lang. Ma-realize mo, ikaw ay anak pa rin ng hari, magpakumbaba ka lang. I-echo natin ito sa mga tunay na born again na lumalayo sa Panginoon na ang Diyos natin ay may unconditional forgiving. Our God is a forgiving, most loving God. Balik lang agad. At nung bumalik, isinuot lahat sa kanya ang kadamitan bilang anak. Nawala po ba ang pagiging anak ng hari? Hindi. Ikaw at ako, pag ikaw ay nagkamali, humingi ka ng tawad, balik agad sa Panginoon. Ang blessing mo ay intact. Ang blessing mo ay hindi mawawala. Ikaw ay magiging pagpapala rin dahil ikaw ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Ito ang sabihin natin sa lahat. Bakit ang marami? Bakit ang iba ng mga born again noon parang, ay magpapakasira na lang kasi hindi na ako makakabalik? No! Itong prodigal son na ito, ito'y anak ng hari. Kasi ang kailangang mai-echo sa lahat, makakabalik ka, balik.
ang Diyos natin maibigin at mapagpatawad. Sabihin natin, Panginoong Diyos, kayo'y maibigin, mapagpatawad. Kayo'y mapaghimala. I-echo natin yan. Kaya wag nating sasabihin, wala ka ng pag-asa. No! We have a living hope. Pero ang tunay na nasa Panginoon na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Lagi nating iisipin, tayo naging matuwid sa harapan ng Lord, tayo nakakapanalangin wherever we are bilang anak ng Diyos. Hindi mo mararanasan na ikaw ay i-condemn. Because ang condemnation, yan ay galing sa enemy. Ang galing sa enemy, fault finder, disappointment, discouragement. Wag po natin yan tatanggapin. At wag mo rin gagamitin ang bibig mo sa bagay na yan, please. Sino rito ang channel of God's blessing? Ang buhay mo, ang bibig mo. Palakpakan natin si Lord. Huwag mong aakusahan. We are not judged. Magkakamali tayo based sa ating nakikita. Magkakamali tayo. Dinadala tayo ni Lord sa highway of righteousness, of holiness, sanctification. Process po yan. Di po ba nakalagay sa Biblia, 2 Corinthians 5:17, na pag-isa kay Kristo, isa ng bago nilalang. Lakaran mo yan. Pero journey yan, kaya kailangan ang word. Kaya kailangan kang makinig. Sino rito, every Sunday nababago ka? Kung nakikinig ka, every Sunday nababago ka. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, kung nakikinig ka lang magaling, alam ko, every Sunday nababago ka. Pumalakpak, nababago. Huwag kang mawawala pag Sunday. Makinig ka. This is the place of worship. So, he lost everything but never lost his identity as a son. The Father restored him fully, not as a servant, but as a son. Gets pa? Nung bumalik ba yung prodigal son, nung bumalik naging alipin? Hindi. Nung bumalik ano? Abo, ikaw hindi. Naglustay ng kayamanan ng kanyang mana, minana. Nagpakadaluba, nagpakasasa sa mundo. Babalik-balik siguro sa ibang hindi tunay na pinananahanan nila. Sabi, alis, layas! Pero wala dyan sa mga Kristiyano. Aakapin pa kagaya ni Lord. Ba't wala na, amen? Matutuwa pa. Nagsisi matutuwa pa. Amen? Hayaan natin ang asal natin, gaya ng asal ng, that is my prayer, pero hindi naman no one is perfect, only God. The Holy Spirit is in us. Mabago na tayo. Tayo palangit Ang palangit ay nababago araw-araw. Taas ang kamay ng palangit. Tagalangit, nababago ka araw-araw. Taas ang kamay. O tingnan mo muna yung katabi. Sabihin mo, yan, mga nababago, kita mo. Lagi nakangiti yan. Yan, nababago araw-araw. Wala na yung dating asal. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi mapagmalaki. Amen. A child of a king may live like a beggar if he forgets who he is. Huwag mong kalilimutan. Ikaw ay anak ng Diyos. Umasal ka bilang anak. Umasal ka bilang ambassador. Umasal ka na ikaw ay tagalangit. Umasal ka na si Christ ay nasa iyo, na kailangan makita sa iyong pananalita, isip at gawa. Kung sino si Christ? Naunawaan niyo ako? Naunawaan niyo po ako? Anong asal natin in the kingdom of God? Di, umasta ka bilang anak ng hari, ng kaharian. Gets po natin? Masaya ang nasa kaharian. Patingin nga ng mukha ng masasaya. Identity determines lifestyle. Mababago ang iyong lifestyle kapag alam mo ikaw'y tagalangit. Mababago ang iyong lifestyle pag alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kailangan mo maunawaan na ikaw ay anak ng Diyos.
ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ko, ituro mo yung katabi, ikaw ay anak ng Diyos. Ang asal mo ay tunay na anak. Simula sa araw na ito, magiging ang makikita ko sa iyo na ugali ay bilang tunay na anak ng Diyos. Sumanap ka ng sasabihan. Abay, makipag-uusap. Ako hindi aalis sa sinabi ko hanggang wala kang kausap. Ang makikita ko sa iyo ay attitude ng tunay na anak ng Diyos. Sabi mo ngayon sa sarili mo, ang makikita ng mga nakakakita sa iyo ay attitude bilang tunay na anak ng Diyos. Ang anak ng hari maaaring mamuhay na parang pulubi kung makalimutan niya kung sino siya. Kaya wag mo kalilimutan, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya mamuhay ka na totoong alam mo kung sino ka. Mamuhay ka na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ang pagkakakilanlan ang nagdidikta ng pamumuhay. Because you believe na ikaw ay, your identity is a child of God, mamuhay ka bilang anak ng kataas-taasang kabanal-banalang Diyos. Sabi ko, ikaw at ako bilang tunay na Kristiyanong pinananahanan ni Jesucristo, nananahan si Holy Spirit, makikilala ka kung sino si Lord sa mamagitan mo. Maibigin, mahabagin, mapagpasensya, mapagbigay, maunawain, kakamti ng umanayin. Pagpapala ka. Pagpapala ka. Pagpapala ka at ako. Number 2. Ano yung number 1? Kingdom identity is rooted in righteousness. Number 2. Righteousness is your identity. Ito nililinaw ko, babasahin ko, ini yung number 6, gagawin mong number 4. Yung patungkol kay yung Isaiah 64 verse 6 sa online also. Gagawin mo number 4. Hanggang 4 tayo. In-skip ko yung iba kasi hindi inabot ang full message maituro. Kaya next week ko part 2 ituturo. So, number 1 tayo. Righteousness is your identity. Who are we in Christ? Yun ang iyong identity. Kung anong tingin ni Lord sa'yo, ikaw ay dating maruming, ikaw ay dating nasa dilim, ngayon ang tingin ni Lord sa'yo ay anak niyang hinugasan niya. Isang bagong pabago ng pabago. May bago ng buhay. Yan ang tingin sa'yo. Ang tingin ni Lord sa'yo, hindi ang iyong nakaraan na mali. Ang tingin sa'yo ni Lord ay ang isang nasa dilim na nilinis ng kanyang banal na dugo. Ang nakikita ni Lord sa'yo ay isang nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Kakaunti nag-aamen. Baka sabihin niyo, aring itsurang are. Hindi ho yun yung karakter. Baka ang tingin mo pa rin sa sarili mo, ikaw yung si pasaway at matigas ang ulo. Hindi gaya ng tingin sa'yo kung tinatanggap mo ng lahat ng kasalanan natin, ito'y binayaran ni Christ sa cross. Pag tayo nagkakasala ngayon, hello, tayo nahingi ng tawad, yung pong ating kasalanan ay lahat ay bayad na. Babayaran pa ba yung kagawin, yung unintentional na kasalanan? Bayad na. Ang kailangan nga natin ngayong mamuhay na doon sa katotohanan kung anong tingin ni Lord sa'yo. Ang tingin sa'yo ay hindi yung iyong nakaraang pangit, hindi yung asal mong pangit. Ang tingin sa'yo ni Lord, si Kristong nagbayad ng iyong kasalanan. We are, ay ina ko, we are, our identity.
We are the righteousness of God in Christ. Dahil tayo na kay Kristo, ano tayo? Pinapaging matuwid. Tayo ano po? Anong tingin ni Lord sa'yo? Matuwid sa kanyang harapan. Kayo po ba at ako'y maririnig ni Lord kung hindi matuwid sa kanyang harapan? Ikaw po ba at ako'y magiging matuwid dahil sa mabuting gawa? Yung pala eh. So ano nang tingin mo sa sarili mo ngayon? Hindi kayong si pasaway. Hindi kayong si matigas ang ulo. Kung yan ang tingin ng tao sa'yo, you need to understand your identity as a child of God. Hello, nung bang bumalik yung prodigal son, sinabi ba na Panginoon, ikaw, natikman mo ang hinahanap mo? Hindi, di ba? Anong ginawa niya ka? Anong pinakikita rito ni Lord? Basta ang tao ay magpakumbaba, ang pagpapala at himala ay mararanasan. Marirestored ang mga nawala. Sabi ko, marirestored sa mga mapagpakumbaba ang lahat ng nawala. Amen, Lord. And we remain humble. Kaya mga nawala, the joy, the peace, the strength, balik agad na mabilis sa mga mapagpakumbaba. Say amen! Pumalakpak tayo sa Lord. So, again, righteousness is your identity. Ephesians 2:8-1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito mula sa inyong mga gawa upang walang sino mang mapagmalaki. Sino rito taas ang kamay na ikaw ay palangit dahil ikaw ay mabait at hindi ka nagawa ng mali? Sino nagsasabi ng gayaan? Salamat sa Diyos, wala. Tayo palangit dahil tayo ay naligtas dahil sa biyaya. Sabihin natin dahil sa biyaya. Kaya yung biyayang yan, ipahalagahan mo sa bagitan ng papumuhay ng may kabanalan. Sino rito magpapahalaga sa biyaya at si Lord ang biyaya, pahalagahan mo yan sa pamumuhay ng matuwid na pamumuhay. Taas ang kamay. Pahalagahan mo ang biyaya. Hindi mo ibabaliwala. Mamumuhay ka ng kalugod-lugod kay Lord. Ibalakpak mo yung dalawang kamay, kalugod-lugod. Kung meron mang hindi, huwag kang tatayo mamaya nang hindi mo na i-surrender, please. Yes, tayo ligtas na, tayo palangit. Kaya ko sinasabi ito, ang mga tagalangit, palangit, anak ng Diyos ay dapat umasta. Maging asal ay tagalangit na anak ng Diyos. Sa pananamit, sa kilos, sa gawa, sa desisyon. Tulungan tayo ng Panginoon. Sabihin natin, tulungan mo kami, Lord. So, ang pagiging matuwid na ito ay kaloob ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Masaya po ba tayo doon? Kaya yung pananampalatayang yan ang kailangan tumaas ng tumaas. Tataas yan dito. Ipapakita mo naman ang iyong genuine faith sa magitan ng asal na kalugod-lugod. Ano po sabi ko? Ipapakita natin ang ating genuine faith sa magitan ng asal na kalugod-lugod. Dahil tayo ay ligtas na. Sino lang ang makagagawa ng ipapakita ay asal na kalugod-lugod? Yung mga tunay na ligtas na. Taas ang kamay na ligtas na. Palangit. So, ano nang kasunod? Ipapakita mong ikaw'y palangit, kaya ang asal mo, sa tulong ni Holy Spirit, kalugod-lugod. Sabi mo sa iyong kalibat kanan, partner, simula sa araw na ito, ang makikita mo sa akin, asal na kalugod-lugod, dahil ako ay tagalangit. At si Kristo na banal ay nananahan sa akin. Sinasabi niyo ba yan? Deklarasyon yan. Ang kaligtasan at katwiran ay kaloob ng Diyos. Malinaw po. Hindi dahil sa mabuting gawa para hindi ka magmalaki. Pero gagawa ka ng kalugod-lugod sa Lord dahil ligtas ka na.
Hindi gantimpala sa mabuting gawa. Ulitin ko. Basa po. Ay, nasaan ka na? Pag-pray po natin sa ating anniversary, ang apostle, sabihin niya, sa Kristan, bilis eh. Alert, dapat walang katabi, walang kausap. Alert. Sasabihin eh, sa Kristan, bilis eh. Kaya pati ang ating laptop ay maging maayos makika-operate. Minsan po, hindi na po ang sakristan ang may pagkakamali. Yan na po laptop. Pero bago po yan. Yun daw software. Yan. Ayusin po yan, ayusin. Basa po natin. 1, 2, 3, go. Ang kaligtasan at katwiran ay kaloob ng Diyos. Ano sa English ang katwiran? Righteousness. Ano ang kaligtasan? Salvation. Ito ay libre. Sabi mo, wow! Ang pabatangas ay may bayad. Pero hindi ka magbabayad kung may naglibre sa'yo. Sa korte, hindi maaakwit ang may kasalanan kung hindi may nagbayad. Kaya na-absuelto. May piyensa. Pero sa atin, hindi lang piyensa. Totoong bayad ang kasalanan natin. Kakunti ang masaya eh. Kakunti ang nag-agree eh. Dahil bayad ang kasalanan, ito po ang ako po dito, ito po ang gusto kong bigyan ng DNA. Kung alam mong bayad na talagang kasalanan mo, hindi ka mamumuhay, nasasaktan mo si Lord. Kung nasasaktan mo, agad magpapabago ka kay Lord. Gets? Kakunti ang nag-amen. Yun po ang totoo. Ang tunay na ligtas na ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi mo, partner, ang tunay na ligtas, ang tunay na pinananahanan ni Holy Spirit, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi masaya. Hindi napapanatag. Hanggang hindi nahingin ng pagbabago kay Lord. Hindi talaga. Hindi napapanatag, ang tawag doon, godly sorrow. It is the Holy Spirit who works. Hindi mapakali. Tama ba? Sino nagsasabing, yes. Kasi si Holy Spirit at work. Kumikilos si Holy Spirit eh. Romans 3:20, walang sino maang aariing ganapin sa kanyang paningin sa magitan ng mga gawa ng kautusan. Hindi sapat ang pagsunod sa batas para maging matuwid sa harap ng Diyos. Romans 3:20. Ipinapakita lang ng kautusan kung ano ang kasalanan, pero hindi nito kayang alisin ito. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, sabihin natin, kagandahang loob na walang bayad. Kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila'y itinuring na matuwid. Itong identity natin, itinuring kang matuwid ng Diyos. Kaya pag nagkasala, ang itinuring na matuwid, pag nakasala, Lord, ayaw ko nito. Anong sinabi ko? Ang itinuring na matuwid ng Diyos, ikaw at ako yon. Pag nagkasala, Lord, ayaw ko nito, hinuhubad ko ito, ayaw ko nito, magpapakumbaba ako sa iyo, umaamin ako yung nagkamali. Ang gagawin ni Lord, ipopromote ka. Sino yun? Palakpakan natin si Lord. Si Lord, maniwala kayo, after sa karakter, may pangako siya, Proverbs 22:4, by humility and fear of the Lord are riches, glory and honor. Aani si Lord ng parangal. Sino rito, gusto mo simula sa araw na ito, umani si Lord ng parangal sa buhay mo, sa karakter mo? Kailangan mong magpakumbaba. Doon lang ang paraan. Magpakumbaba.
Kung sinasabi mong seryoso ka, gusto mong umani si Lord ng pagpaparangal, mauna kang magpakumbaba. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo. Mauuna ka, unahan mo. Sino man ang kailangang unahan. Sabi, verse 20, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila'y itinuring na matuwid. Naasang kamay na itinuring na matuwid ng Lord at tingnan mo ang mukha mo kung masaya. Makikita mo ba? Tanungin mo ang katabi mo. Dapat masaya tayo, itinuring tayong matuwid. Go! Say hallelujah. Sino rito yung masayang itinuring kang matuwid ng Diyos dahil kinuha niya ang kasalanan mo, binayaran sa krus nung ikaw may makipagkasundo? Patingin nga ng mga mukhang masasaya at sinasabing, thank you Lord, nababago ako dahil sa iyong pag-ibig. Anong pag-ibig doon? Kinuha niyang kasalanan natin. Tapos anong ipinalit? Anong ipinalit? Ginawa ko kayong matuwid. Ay, katindi. Sabi mo siyang katabi, pagkatindi talaga. Pag hindi ka pa naman umasal ng maganda, ewan ko na. Ang hindi umaasal ng maganda ay hindi malinaw sa kanya ang ginawa ni Christ sa cross. Pero sa iyo at sa akin, malinaw. Pinapaging matuwid tayo, aasal tayo ng tama. Sabihin mo, pinapaging matuwid tayo, aasal tayo ng tama. Pumalakpak sa Lord, magiging masaya kayo sa dati. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga. Basa. Verse 26. Nasaan? Baka pwedeng, sige, mamaya na. Sige, go. Ano daw po ang ginagawa ni Lord sa mga sumasampalataya? Ano daw? I can't hear you. Louder. Anong ginagawa ni Lord sa mga may tunay na pananalig na umaasa sa Kanya ng kaligtasan dahil siya ang Lord and Savior, hindi nagmamalaki sa mabuting gawa, sa halit ginagawa ang tama dahil nasa Kanya si Holy Spirit. Ano daw ang ginagawa ni Lord na may genuine faith? Tinuturing na matuwid. Pabalakpak tayo kay Lord. Kaya pag ikay nanalangin, kahit nasaan ka, isipin mo sa harapan ng Lord, kung ako may nagkamali kanina, Lord, ako'y nagsisisi, ayaw ko noon. Baguhin mo ako, pangunahan mo ko, Holy Spirit. O manalangin ka, maririnig ka ni Lord. Umawit ka sa Kanya. Yan ang asal ng tagalangit. Lalo pag may lumapit sa iyo na hindi ka lugod-lugod. Okay na. Mahal tayo ng Lord. Forget the past. Okay na. Love. Pwede gayon? Abay, ako po ay nag-minister. Hindi ko nasasabihin sa iyo kung international, local, kung saan. Abay, mga buhay na satanista, kinahabagan ni Lord eh. Ikaw paga. Parang hindi kayo makapaniwala. Sabi ko ay Lord, ako'y nagmamadali, gusto ko'y mabilis ko. Gusto ko'y mabilis. Anong ginawa? Panginoong Diyos, ergit talaga pinili mo. Kung ari pinili mo, tayo hindi pa nadaan doon, ano? Madadaanan natin ng Diyos ang pumili. Mamaya. Saan kaya yon? Mamaya. Doon kaya ako, sa verse na yon. Mamaya. Sige, mamaya. Ano na tayo? Ano na tayo? 4. 3 ang pinag-uusapan natin. So, ang katwirang ito ay kaloob ng Diyos magitan ng pananampalataya kay basa. Wala pa. Ayan. 1, 2, 3, go. Anong English sa katwiran? Ang magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sila'y inaring ganap ng walang bayad.
sa magitan ng kanyang biyaya. Ang katwiran ay ibinibigay ng walang bayad. Ano uli ang katwiran sa English? Ito po ba'y pinagpaguran? Walang naman so good. Ang katwiran po ba, righteousness, ay pinagbayaran mo? Hindi. Sino nagbayad para sa katwiran? Anong identity na meron ka bilang anak ng Diyos? Righteous. Made right with God. Masaya ba tayo doon? Pero, nakakasala ng hindi intentional. Hindi intentional. Gets natin? Alam mo nang mali, hindi na natin gagawin because of the Holy Spirit. Ang katwiran ay binibigay ng walang bayad. Hindi ito pinaghirapan, kundi tinatanggal ang pagitan ng pananampalataya. Number 4. Bakit nawala yung tayo, ang Diyos ang bumili? Nakaligtaan ko yon. Number? Binili. Kanina sinabi ko yun Kaninang morning, sinabi ko yon. Bakit na-miss natin yun, Neng? Tingnan mo nga, anak. Binili. Ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang pumili. Di mo makita? Nandun yan kanina. Ayan. Yan. Saan yon? Saang number? Yan. Saang number yon? Saan number? 6. Ayun. Kaya pala hindi ko makita nasa number 6 pa. 6 na naging 4. Yung Isaiah, okay. Ito na tayo, number 4. Tapos na tayo sa number 3. Number 4. Basa. Isaiah 64 verse 6. All our righteous acts are like filthy rags. Lahat daw ng ating mabubuting ginagawa ay kagaya ng filthy rags, maruming basahan. Bakit ito sinabi? Para wag kang magmalaki. Pero kailangan natin gumawa ng kalugod-lugod dahil ang Diyos ay banal. Ang mabuti nating gawa ay hindi sapat. Basa po. Basa. Tumayo muna tayo para gising na gising. Basa po. Ang mabuti nating gawa ay hindi sapat sa pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan natin ang katwirang galing sa Kanya. Ano yung katwirang galing sa Kanya? Righteousness. Ang righteousness ay galing kay Lord. Para tuwing mananalangin ka bilang anak, alam mong naririnig ka. Ang iba, nakakausap ko, Kristiyano na, narinig kaya ako ni Lord, hindi malinaw sa kanyang identity. Pero sa kaharap ko ngayon, malinaw ba sa iyo kung sino ka kay Kristo, kung ikaw ay totoong nag-surrender ng buhay? Sino ka kay Kristo? Yan tuloy. You became right with God as a child. Pero, mind you, ipapaalala ko sa lahat. 1 Peter 1:15. Basa po. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Yes, ang buti ng Lord. Ginawa niya tayong matuwid sa kanyang harapan para ano?
makasama niya tayo doon. Pero may sinabi ritong mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ang nire-represent natin, banal. Sabi mo sa iyong kapartner-partner, ang nire-represent nating Diyos ay banal. Huwag ka namang umasta na makamundo ko pa rin. Hindi pwede ang isang paa ay nasa mundo, nasa dilim ang isang paa. Nakikinig ba tayo? Huwag kayong magko-compromise na ikaw ay taga-langit pero aasta kang taga-mundo. Umasta tayong totoong taga-langit na ang ating galaw at ginagawa'y makalangit. Hello? Hindi natin kayang magpakabanal. Kaya nga sabi ni Lord, ibinibigay ko sa inyo ng libre para kayo makarating sa langit. Bayad ng inyong kasalanan, mamuhay lang kayo. Araw-araw na magpapabago. Sino rito ang mamumuhay na lagi magpapabago kay Kristo? Alam mo na, papakita ni Lord kung sino ka sa sitwasyon. Hindi ko na kailangan sabihin o sabihin ng iba. Si Lord mismo mangungusap sa'yo. Holy Spirit, sabi mo, Holy Spirit, kausapin niyo ako sa bawat sitwasyong kinakaharap ko. Maganda man o hindi. Dahil ako'y palangit, dahil ako'y may relasyon sa'yo, nananahan kayo, Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Upo muna at tapos na ako. Meron lang akong babasahin. Dahil banal ang Diyos na nagligtas sa iyo, ang direksyon ng buhay mo'y dapat papunta sa kabanalan. Basa po. 1, 2, 3, go. Ang buhay mo'y papunta sa kabanalan. Ano po yung ating pinag-aralan? Number 4. Tama? Gawin natin hanggang 5 mamaya. Papunta sa kabanalan. Kaya dito i-apply natin sa ating utak ito. Philippians 1:6. Ang sinimulan ng Diyos na mabuti bagay sa buhay mo ay Kanyang tatapusin. Ang ibig sabihin nung isang ibig sabihin yan, while ikaw ay nasa dilim, sa kilos ng Diyos, nasa liwanag ka na. Ibig sabihin yan, ang buhay natin talagay sa paganda, sa pabuti, sa paayos, sa pabanal. Ang direction ng buhay natin, ibig sabihin, ay sa pabanal. Gets nyo? Itutuwid ka talaga ni Lord. Why? Basa. Sabi ni Pablo, basa po. Basa po. Ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Anong mabuti? Nasa dilim ka eh. Dinala ka sa liwanag. Pinagpapatuloy ni Lord, ikaw ay binabasag. Inaayos ang karakter mo. Ito yung mabuting bagay na ipinagpapatuloy ni Lord sa'yo. Sino yung masaya roon? Aalsin ni Lord lahat ng mga nakadikit. Payag ka po ba? Itong ibig sabihin ng Philippians 1:6. Isa sa magandang ibig sabihin. Why? Nagsisimula po ang lahat sa spiritual. Gets nyo? Habang umaayos ang relasyon mo sa Lord, umaayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. Am I right? May tuwan-tuwa, nakita ko ang aking friend, si Daisy. Yapos kami sa isa't isa. Sabi ko, na-miss kita. Titiyak kong mabuting bagay na sinimulan. Sinong naniniwalang buhay natin galing dito sa Philippians 1:6 sa paganda, sa pabuti, sa palapit kay Lord, sa pabanal, sa paayos. Why? Basa uli. Natitiyak ko, sabi ni Pablo, ang mabuting gawang sinimulan, pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Pasado ka at ako sa pagsubok.
Anumang pagsubok, malaki at maliit, pasado tayo dahil si Kristo naghahari sa iyo at sa akin. At dito ako magtatapos. Patungkol kay Pablo. Yung number 7. Pero ito yung number, papatak sa number 5. Tama? Sa online, yan number 7 ay papatak sa 5. Kasi ako po ay next week na magtutuloy. Inuna ko ito as my ending. Ang ganda po nito. Ito po yung letter ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ay worst sinner. Sabi niya siya na yung matinding ang pagkakasala sa Panginoon, nagpapakulong, nagpapapatay ng mga Kristiyano, si Pablo. Pero naengkwentro niya si Christ sa Damascus. Hanggang siya'y nabulag, hanggang naengkwentro niya ang Lord, nakita niya ang kapangyarihan ng Lord, siya'y nakakita, siya'y nabago. At ito ang kanyang pagpapatunay na siya na dating napakamakasalanan ay nabago. Tingnan natin. Ito ang kanyang panalangin. Ito ang kanyang letter, I should say. Sabi niya, doon po, binasa ko po ito. Doon sa verse 7, basahin niyo lang. Sabi niya, hindi lang yan kasi may hinahangad po siya. Sabi niya, hindi lang yan para sa akin. Para sa akin, ang ganda nito. Para sa akin, sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Binabasa ko. Ano gantindi ni Pablo naman? Pero higit si Lord, siyempre. Para sa akin, ang lahat ng bagay walang halaga. Kung ihahambing sa di mapapantay ang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus, na aking Panginoon. Kanina po ako'y pinayak ni Lord habang binabasa ko ito. Ako'y nakaiyak na, hindi ko alam kung iiyak pa uli ako ngayon. Kagabi pa. Sabi ko, palibasa, naranasan niya ang buhay sa mundo. Naranasan niya ang mamuhay ng makamundo. Sabi niya, wala na. Kung ihahambing, sabi niya, wala nang kwentang lahat ng bagay kung ihahambing, kung ikukumpara sa di mamapantay ang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ibig sabihin niya, mas mahalaga sa akin at walang mahalaga sa akin, kundi makilala ko ang Panginoong Diyos ng tuloy-tuloy at maranasan ng kanyang kapangyarihan. Wow! Anong level, saang level na tayo doon kumpara sa letter ni Pablo at kahilingan niya? Nasaan na po tayong level? Gising tayo, gising. Gising tayo. Hindi na ako, sabi niya, itinuturing ko ng basura. Naranasan po ni Pablo. Mabuhay na makamundo. Mamuhay na ang sinusunod ay mga Pariseo at Saduceo na ang utak ay patungkol sa kautusan. Andiyan ba po tayo? Itinuturing ko ng basura ang lahat ng bagay, makamtang ko lamang si Kristo. Wow! Sana po tayong level. Alin pa po ba ang mahalaga sa atin? Yung damdamin mo? Yan na nga pinakikialaman ni Lord Yung ikaw. Saan na po tayong level dyan? Ang sabi niya, tinuturing ko ng basura ang lahat ng bagay. Makantang ko lamang si Kristo. Ibig sabihin, magawa ko lang ang gusto ni Lord. Nandiyan po ba tayo? Si Pablo po, are. Ang tanong ko, kung ikukumpara mo sa panalangin at hiling ni Pablo, nasaan ka? I pray aring salitang are sa ating lahat, ay sa kilos ni Holy Spirit ay makapagpabago. Na ibig sabihin ni Pablo, mahalaga ka sa akin, Lord, kaysa damdamin ko. Kaya ba natin sabihin yun? Mahalaga ang mararamdaman mo
mo kaysa nararamdaman ko. Kaya ba natin sabihin yun? Yun ang ibig sabihin ni Pablo eh. Yun na po, doon na po dumada akong maging patay sa sarili para lang kay Lord. Verse 9, at ako naman maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit sinabi yan ni Pablo? Dati, ang pinagtitiwalaan niya, sumunod sa 10 utos, sabi ng Pariseo. Kaya pinapapatay niya ang mga hindi nasunod. Pero kay Christ, habag. Kapakan natin si Christ. Habag, pag-ibig. Pag-ibig. Pairali na pag-ibig. Sabi mo siya ang kapartner, pairali pag-ibig. Di na ako nagtitiwala, sabi niya. Di na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid. Magitan ng pagsunod sa kautusan. Ito, narito tayo ngayon. Si Pablo mismo nagsasabi, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid. Magitan ng kautusan sa pagsunod. Sadyang hindi, di ba? Napag-aralan natin kanina na tayo nagiging matuwid dahil ito'y regalo. Di ba tayo sinasabi ng Romans, ng Ephesians chapter 8, na tayo hindi magiging matuwid dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa habag. Palakpakan natin si Lord. Malinaw, si Pablo na naroroon sa paniniwala na magiging matuwid pag sumunod ng kautusan. Sabi niya, ano sabi niya? Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa mamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Wow! Kumusta ang faith natin kay Lord? Siya ang bida sa buhay natin. Siya ang parangalan natin, di ang sarili natin. Siya ang iluklok natin sa buhay natin. Have a Christ-centered life. Yun ang ibig sabihin. Sino rito ang gustong you have a Christ-centered life? It's not about us, it's about Christ. Ang pagiging matuwid na ito ay kaloob ng Diyos dahil sa pananampalataya. Sabi ko, ang pagiging matuwid sa harapan ng Lord ay kaloob dahil sa pananampalataya. Sabihin mo sa iyong sarili, ang pagiging matuwid ko sa harapan ng Lord ay kaloob dahil sa pananampalataya. At dahil mahalaga ang pananampalataya sa iyong pagyuko at pagpikit, pagyuko at pagpikit. Hindi ka makakakonsentrate kung hindi ka nakapikit. Pagbigyan nyo na po ako. Yumuko tayo at pumikit. Kausapin mo ang Lord. Anong dating sa'yo ng panalangin ni Pablo? Lahat ay kinakausap ng Lord. Yuko at pikit, please. Wala mo na pong makikipag-usap. Bigyan po natin ng pahalaga sa salita ng Diyos. Hindi ka exempted sa sinasabi ni Pablo. Now that you know na ikaw ay naging matuwid, ito'y regalo, anong respond mo sa Panginoon? Simula sa araw na ito. Ngayong alam mo na ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Lord, ito'y regalo ng Diyos. Praise where you are. Close your eyes. You are not exempted. No one is exempted.
Ngayong alam mo na ikaw ay naging matuwid dahil may namatay para sa'yo. Ito'y regalo. Paano mo pahahalagahan ng nagregalo? Sabi ni Pablo, lahat ay tinuturing niyang walang kabuluhan. Wala. Para lang makamtan niya, pagkakilala niya ng totoo sa Panginoon. Kapatid, si Pablo ay namuhay dati sa mundo. Kung ang isa mong pa ay nasa mundo pa, sinasabi ko sa iyo, gawin mo ng dalawang mong pa ang lumalakad sa liwanag. Magdesisyon ka ngayon. Seryoso ang Panginoon ng bayaran ng kasalanan natin. Seryoso siya na akuin ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang pumasok sa langit dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ito'y maruming basahan sa Diyos. Mismong si Apostol Pablo nagsabi, hindi niya na ituturing na magiging matuwid ang sumusunod sa 10 kautusan. Nagpapasalamat siya sa Diyos at tayo rin, magpasalamat tayo na tayo ay tinuturing na matuwid dahil sa ating pananalig ng totohanan, pananalig na may tunay na pagbabago. Ngayon, kung ang isang Apostol Pablo na dating masama ay binago ng Diyos, nung maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, napakahalaga ng pag-ibig. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos upang ikaw ay maging kaibig-ibig sa iba. Patawarin mo yung sarili. Patawarin mong iba. Hindi ko na hinihingi na maging kagaya tayo ni Pablo, na sabihin natin walang kabuluhan ng lahat kung hindi mo kayang gawin at sabihin. Ang tanong ko lang, ilang porsyento ngayon para sa'yo ang kahalagahan ng Panginoong Diyos? At ilang percent ang para sa iyong sarili? Hindi ba dapat mas mataas ang percent para kay Lord? Dahil siya nagbayad ng ating kasalanan. Hindi ba dapat siya talaga ang ating pinaparangalan? Hindi ba dapat pinapahalagahan natin ang ginawa niya sa cross? Mamuhay tayo ng kalugod-lugod. Kaya ngayon sa iyong pagyukot, pagpikit, isuko mo na lahat. Isuko mo ang patungkol sa iyong sarili, isuko mo ang patungkol sa tawag ng laman. Come on. Oh Lord, salamat sa iyong salita. Kami naging matuwid dahil binayaran ng aming mga kasalanan sa cross. Kinuha mo ang aming mga kasalanan at ikaw ang nagbayad dahil alam mong hindi namin kayang bayaran. Tulungan mo ang bawat isa na ngayon nagsusuko ang buhay sa iyo. Sige, isuko mo. Tumayo ka kung isinusuko mo. Isuko mo lahat. Sa iyong pagtayo, isuko mo lahat. Tulungan niyo mo kami, Panginoon, simula sa oras na ito. Tulungan mo kami, O God, maging seryoso ang relasyon sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Sige, sabihin mo yan sa Lord. Lord, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kinaayawan mo sa buhay ko. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Taas mo yung kamay. Walang exempted again. Hindi ako exempted. Walang exempted. Lord, sabihin mo ito, Lord, ibinibigay ko sa lahat sa iyo. Ang lahat ng nakakasakit sa iyo, patawarin mo ko. Baguhin mo ang laman ng isip ko. Gaguhin mo ang pananaw kong mali. Baguhin mo ang attitude kong mali.
ang ugali kong mali. Nagpapabago ako sa iyo, Holy Spirit. Kayo maghari sa buhay ko, hindi ako. Kayo maghari sa buhay ko, hindi ang sinuman. Kayo ang maghari, hindi ang sitwasyon. Kayo ang magdikta sa buhay ko at sa asal ko. Salamat, ako'y ligtas na. Bilang anak mo, O Diyos na banal, alam ko kung sino ako sa harapan mo. Ako'y isang maruming basahan. Ang aking mga gaway, isang maruming basahan na nilinis ng iyong banal na dugo upang maging kaaya-ayang handog ko sa iyo. Ang handog na buhay na ito ay kaaya-aya sa iyong harapan dahil ang iyong banal na dugo ay sapat na. Nagpapabago po ako sa inyo. Baguhin niyo ako simula sa araw na ito. Tulungan niyo akong magkaroon ng Christ-centered life, Christ-centered mind. Lamang na lamang ko who I am. I'm a child of God. Umakto akong tagalangit. Umakto ako na may banal na Diyos na nananan sa akin. Ang action ko, reaction ng salita ko ay makita mong pinananahanan mo ko, banal na Diyos. Kayo may sabi, banal na Diyos, magpakabanal. Dahil kayong nasa amin ay banal. Dahil kayo, O Diyos, ang pumili. Kayong Diyos ang pumili. Pinili mo kami. Kami ang kinakausap mo. Salamat po sa buhay na patungo sa kabanalan. Sa kapangyarihan mo, Holy Spirit. Habang sinusurrender ko sa iyo ang buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat. Sige, ikaw na lang ang manalangin. Pakinggan mo ang daing panalangin ng bawat isa. Personal prayer. Guide mo sa pananalangin ng bawat isa. Salamat sa healing. Salamat, O God. At awitan ka namin, Lord. Natunay sa tuwing sasapit ang umaga, ang buhay namin puno ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako. Kayo na nangako ay buhay, banal, makapangyarihan. Kayo ang may sabi, ang mabuting bagay na sinimulan mo sa bawat isa ay iyong lulubusin. Philippians 1:6, hanggang sa muli mong pagbabalik. Kung tinatanggap mo yan, magpasalamat ka. Ang mabuting bagay na sinimulan. Mabuti ang sinimulan ng Diyos sa iyo. Ito'y kanyang lulubusin. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon at awitin natin sa tuwing sasapit ang umaga. Ko'y puno ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako. Philippians 1:6 ay buhay na buhay sa amin, Lord. Sumisigla kami sapagkat ikaw na nagpasimula ng mabuting bagay. Sa aming mga buhay ay iyong lulubusin. Ipagpapatuloy mo, Lord, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Christ Jesus. Gumagabay ang kalakasan ko. Taas natin kamay. Gamitin ko. Once again, sabihin natin buong puso. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay.
dedicate this congregation to you. The first service, second service, third service, even, Lord God, the services, in every services, Lord, na ikaw ang itinataas, dinededicate ko po sa iyo. Gabitin mong buhay namin, sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay namin. We surrender, we yield to you. We surrender, we submit to your Lordship. We submit to your Lordship. Sabihin mo yan, we submit to your Lordship. Baguhin mo kami hanggang nais namin. Salamat, taas na kaming makalangin, na kami pinanahanan ng banal na Diyos. Salamat, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Kami ay tinuturing mong matuwid dahil sa aming pananalig at sa biyaya mo. Pananalig na totoo sa iyo. Salamat, Panginoon, ang buhay namin ay sa pabanal, sa mabuti, sa pasaya, sa paayos, sa palakas, sa palusog. Sa pangalan ni Jesus.